Idol, ito na at available na at mabibili mo ang bagong Access Suzuki latest model. Yan po ang classic scooter nila. Mayroon tayong dalawang version nito kung saan mamimili ka sa Standard Edition at Ride Connect Edition, mga idol. Ano nga ba ang pagkakaiba nilang dalawang model na to? Pagdating sa presyo, sa kanilang specs and features, alamin nating lahat dyan. Ano ba ang mas pipiliin mo para sa dalawang edition na ito, mga idol? Siyempre, pareho silang maporma, Japan quality at modern na. Aba mga idol, ano pang iniintay nyo? Papahuli ka pa ba? Kung gusto mong bumili nito at magkaroon ng ganitong unit, ano pang gagawin nyo kundi mag-spam lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria, at tutulungan natin kayong makakuha nito. Sakto at meron silang special promo dyan kung saan meron ka ng previous na helmet from Suzuki. So yan mga idol, nandito tayo sa Guanzon, Suzuki, Mangaldan. At eto na nga po yung pinakainintay nating bagong model nila. Ang latest na Access 125 Classic Style Scooter. Meron na tayo ditong Ride Connect version at Standard Edition. Ayan. So ito, dalawang version to. Ang ating Ride Connect, nice. Matte finish yung kanyang paint. And ito naman, glossy paint finish naman. So, tatlong kulay ang available dito sa ating Standard Edition, white, black, at green. And dito naman, isang color lang. So, color blue lang po ito, matte finish. So, again, ito po ay may presyo na 93,900. May promo sila ngayon, free na yung 3 years LTO, intro price nila. So, hindi na kayo mag-add pa ng LTO 3 years. Meron na kayong libre. Meron pa kayong free half-face helmet pag bumili rin kayo nitong bagong Suzuki Access, at meron din kayong mga iba pang previous nila dito sa Guanzon. Napakadami po nilang previous, mga idol. At sa pa dyan, ang ating namang Standard Edition, 84,900 ang kanyang SRP. Yun na rin ang ating babayaran pag cash. So pwede kayo mag-apply sa kanila dito ng installment, at let me know mga idol, pwede natin kayong i-endorse sa kanila at masubukan yung alagang Boyet natin. So yan guys, ang ating latest model here at Suzuki Motorcycle Guanzon, Mangaldan, Pangasinan, ang astig. Let me know, mag-leave kayo ng comment sa ating video. Ano ba yung mas prepare nyong version? Ito bang standard or itong Ride Connect version nila? Pili na kayo. Hindi, no? So, meron tayong hazard lights. So, meron din tayong passing seats. Ayan. And mga idols, ang pinakauna mong mapapansin sa dalawang version na to, unang-una na dyan, ang meter display. So magkaiba po sila ng style. Etong analog and digital panel ay available lamang para sa standard edition. So meron kayong choice na standard at yan po ay naka-analog and digital. Or ang mas modern naman na naka-TFT display ang ating Ride Connect edition. Ayan mga idol, makikita mo rin dyan na talagang modern at meron siyang size stand cut-off switch kung saan makikita mo dun sa ating mismong display. Ano? At yan po ay isang safety features natin. Ano sa tingin nyo mga idols ang mas pipiliin nyo? Ito bang naka-TFT, full color, or itong analog na digital display? Anong mas kursunada mo dyan? And syempre mga idols, pagdating sa ating mga specs, both models have brake lock system. Ano bang meron dyan mga idols? Yan po, pag nag-park ka sa steep na lugar or pataas, i-park brake mo lang yan at secure na ang ating scooter. Ang kagandahan dyan. Pareho din silang easy start system or naka-silent start na to. Hindi po siya maingay mga idol. Yan po yung maraming tanong sa atin kung pareho daw ba ng Bergman na maingay. Yan po ay naka-silent start na. And this same model ay meron ding equipped na passing light mga idol. And also equipped ng emergency light. Ayan mga idol, yung ating mga safety features na makikita dito. And pareho din silang merong central lock system para sa ating susian. So naka-ordinary key ignition lamang ito. Merong shutter lock yan for security, anti-theft natin. At dyan mo rin ma-open at magbubuksan ang upuan at yung ating fuel tank cap. Ayan mga idol, sa central lock system ang tawag ng Suzuki dyan. So meron din tong anti-theft na shutter lock mga idols. Maganda yan para dito sa ating scooter. Secure, no? Kahit saan natin i-park yan. And makikita nyo talagang quality yung pagkaka-built ng mga parts ng Suzuki, no? Japan talaga quality yan. And sa pa dyan, sa left side, doon mo naman makikita tong USB charger na may covers na. Plus, meron na rin siyang background lights, no? Maganda yan, lalo na sa gabi pag nagta-charge ka, no? Makikita mo kagad saan yung pinakasaksakan niya. And mga idols, pag-usapan naman natin yung ilaw
ng Ride Connect at Standard. Same lang po sila ng design at style. LED yung headlight natin, high and low beam, saka daytime running light. At LED rin yung tail light. Pero yung mga signal light po, lahat po yan ay bulb type. So clear po yan mga idols. LED, yung daytime running light, yung headlight, yung ating brake light. Pero yung mga signal light, ay yan po ay bulb type. Ulitin natin. Kasi marami po kasing nalilito dyan. At syempre mga idols, malinaw naman at maganda yung ating mga ilaw dito. Lalo na yung design niya. No? Sa usapang engine naman, same din sila ng engine type. 124cc, single cylinder. 2 valves lamang ang makina natin. Fuel injected naman ito kaya matipid. CVT transmission at naka-silent start nga yan. Plus, meron tong kick at electric start. At sa performance, ang kanyang max power 8.3 HP at sa kanyang arangkada naman 10.2 Newton meters naman mga idol. Ganon kaganda. Perfect na yan para sa ating pang-commute, pang-daily service. Yung front fender natin yan, made of metal yan mga idols. Bakal po yan. Hindi po siya plastic. At yung ating front suspension, yan po ay naka-telescopic forks. Unit swing or single shock naman ang likuran na suspension. Yan po ay heavy duty. Kahit may passenger ka, kayang-kaya po kayo niyan. Maganda rin yung ating handling dito. Pagdating naman sa stopping power, ang brake natin sa ating Access, Mapa, Ride Connect or Standard, same lang din po silang naka-round disc, 1 piston, Nissin caliper, at equipped ng CBS or Combined Braking System. So sabay po na nagbe-brake yung ating front and rear. May sudden percentage of force na yan. Maganda yan para sa ating stopping power. And sa likuran naman, naka-drum brake with CBS din. So mga idol, ano masasabi ninyo? Kahit hindi tayo naka-ABS, para sa akin ay enough na yan. Kasi takbong pogi ka lang naman dito eh. Hindi ka naman papatakbo ng 100 plus dyan. Dahil siyempre, pang-commute, pang-service lang to. At ang ating wheels, alloy cast wheel, 5-spoke yung kanyang design. Ang sukat ng front tire natin, 90/90 by 12. At ang brand na ginamit nila, Maxxis Tire. Tubeless yan mga idol. Quality naman at branded yung ating tire na ginamit. Siyempre pa maganda yung grip niyan, especially pag umuulan or basa yung kalsada. Sa likod naman, same na tire natin, Maxxis din. 90/90 by 10 inch at tubeless din. Marami po ang nagre-react sa atin bakit daw size 10 ang gulong sa likuran. Ang bigat naman ito ay 106 kg at ang ground clearance 160 mm. At ang claim po ng mga engineers na gumawa ng model na to, bakit size 10 yung likuran? Dahil na rin sa kanyang mas magandang acceleration at handling. So may reason yan bakit size 10 yung likuran nila. Ang height naman ito ng seat height, 770 mm. So perfect yan sa mga Filipino riders kahit mababa ang height ninyo. Ang ating namang luggage compartment, spacious din, malaki, at 24.4 ang kanyang pinaka-storage, no, yung capacity niya. And pag nag-purchase nga kayo ng Access ngayon, meron kayong free Suzuki branded na helmet. Half-face helmet po yan. Ganyan po yung itsura niya. Wala pong ibang kulay yan. Ganyan lang po yung kanyang design. Siyempre pa, meron din tayo ditong warranty, service booklet, at yung ating mga extra tools. Ang kagandahan din, meron tayong helmet hook dito sa ating underseat compartment, mga idol. Ano. Yung battery natin nandun sa tabi ng ating lagayan. Yan, nandyan po sa may pinaka-slot na yan. Yung ating battery, maintenance free po yan. Pagdating naman sa kanyang gasolina, mga idol, eto, nasa likuran po. Kakaiba yung design nito. At meron din siyang pinakalagayan ng ating cup. So, hindi mo na kailangang hawakan. Dyan sa gilid, pwede mo nang iwanan dyan. At ang ating fuel capacity rito ay 5.3 liters. Ang kagandahan nga dito, dahil commuter bike to, ang claim po yan ng Suzuki ay 57.3 km per liter. Yung takbo niya or yung ating matitipid dito, grabe, no? I-multiply mo sa 5.3, malayo-layo na po, mararating natin dyan. Ang mga seat cover natin, medyo light brown ang color sa ating standard para naman po sa ating Ride Connect. Dark brown naman yung seat cover. Yung pagkakaiba nila mga idols. At syempre pa, yung nga sabi ko nga sa inyo, itong ating model na to ay merong free Suzuki helmet. Yung grab bar natin, quality din yung pagkakagawa nito. At yung mga step natin or yung pillion step natin. Syempre pa mga idols, napakalaganda rin ng kanyang gulay board or yung ating middle floorboard mga idols. Overall, talagang maganda yung build quality nito. Reliable, matibay, at masasabi ko na talagang tatagal to. And let me know mga idols kung ano yung mapipili nyo sa dalawang model na to. At kung gusto nyo mong bumili, again, subukan nyo ang ating alagang boyet. Tutulungan natin kayo makabili niyan. Walang tong pats, walang agent fee. Makakakuha kayo yan via cash man yan or installment. Just send message sa ating Facebook page, Boyet Salabarria.
at tutulungan natin kayo mga idols. Don't forget to subscribe sa ating channel at syempre follow ako sa ating page for more motorcycle update. Ride safe po!